You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Genesis 1, verse 26. And so we worship God in our singing, in our giving, in our service, in so many things we do for God. Now we worship Him through reading His Word. Genesis 1, verse 26, it says there, "Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, over every living thing that moves on the earth." Let's pray. Lord, thank you na hindi pa umuulan. At Lord, salamat dahil ngayong araw, we pray for a miracle, Lord, na magiging maganda lahat ng worship services. At mamamanghalang kami, Panginoon, kung paano mong ginusto na makapag-worship ang mga tao. Kahit pa ho, mayroong challenge ng bagyo, Lord, you are the Lord of the storm. Lord, thank you in Jesus' name. Amen and amen. Alright, go ahead and take your seat. And pwede niyo pong batiin ang inyong katabi sa kaliwa at sa kanan. Merry Christmas, sabi mo sa kanya. And if it's your first time, second time, or bago ka lang dito, approach me after the service, no, para naman mapag-pray kita. Alright, we are starting a brand new series, Master's Plan. Okay, sabihin niyo po, Master's Plan. So, usually, sa isang bahay or building, merong master plan. Merong plumbing plan, may electricity plan, but all plans come together with a master plan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang may plano? Diba? So, may plano siya, kaya lang, kung hindi siya naka-align sa master plan, so wala din, ano? Kasi, merong, at sino yung master? Siyempre, si God, no? Yan po yung master's plan, no? That's our goal. And ang babalikan natin ay Genesis 1. Kasi madalas ang naisip natin, puro ang problema natin kasalanan, mag-share ng gospel, ganyan. Pero iniisip ko lang, kung ligtas ka na, kung nag-victory weekend ka na, so ano pang problema natin? Mayroon pa ba tayong gagawin, di ba? Mukha bang wala nang kasalanan yung katabi mo? Mukha bang wala na siyang kasalanan? Bakit kaya nandito pa siya? Di ba? Kung walang kasalanan, ano ang plano ni God? Kailan dumating ang kasalanan? Genesis 3. So, meron bang Genesis 1 and 2? Yes. Ibig sabihin, ngayong through the gospel, we address sin. Balik ngayon tayo, ano yung Genesis 1 and 2 na plan ni God, because that is the master's plan. Okay? At kasi baka masyado na lang tayong, kaya tayo nagsisimba, kasi makasalanan tayo. Hindi, okay na nga eh. God dealt with sin. So now, let's go back to Genesis 1 and 2. Ano nga ba yung plano ni God? Now, sino sa inyo excited ka na magbagong taon? Hindi kayo excited. Okay, so alam ko, parating pa lang yung Bonifacio Day, pero naalala ko lang itong si Rizal, no? Rizal Day. Ano sabi ni Rizal? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi yun, no? Ay hindi makakarating sa paroroonan. And so, minsan inisip natin, kinakabahan tayo, ano bang future? Wherein God is inviting us to look at the past. Ano ba yung plano niya from the beginning? Nung wala pang kasalanan, dun lang tayo babalik. At hindi tayo maliligaw. No? So, number 1 about the thing that we read na kailangan nating balikan is human procreation as a divine blessing. Meaning, yung pagpaparami po, whether biologically or spiritually, plano ni Lord yan. Kaya nga nung unang nagkasala si Adan at si Eva, tingnan mo yung resulta kay Cain. Anong ginawa ni Cain? Pumatay. Hindi yun ang plano ni Lord eh. Ang plano ni Lord, dumami tayo, hindi yung maubos tayo.
So yun yung original plan. Kahit ano pa yan, pati pera, dumami. Sino sa inyo gusto mo dumami yung pera? Wala talaga ba? Nakikita kayo ni Lord. Nakita ni Lord yung mga nagtaas ng kamay. Ayun, yung mga nagtaas. Dadamihan natin. Okay, so, gusto ba ni Lord kumonti yung finances natin o dumami? Dumami. Yun yung nakalagay. Yun yung topic natin. To be fruitful and multiply. And kung bakit meron tayong kakulangan, dahilan yan sa kasalanan. Ngayon, kung dinil na natin yung kasalanan through the gospel, so, let's work out our faith. We will be fruitful and multiply. Sabi mo sa katabi mo, be fruitful and multiply. Sabi mo, that's the master's plan. Yan ang plano ni Lord, dumami. Whether biologically or spiritually. So blessing po yung pagpapadami, no? Minsan pagka sinasabi natin na, mag-anak ka pa, yoko na, mga ganon, yung hirap ng buhay, hirap. Alam nyo, dapat talaga dumami tayo, kaya lang, yung Muslim nga nagpapadami, isipin ninyo. So, siguro kaya tayo nahirapan kasi again, dahil yan sa kasalanan. Ngayon, if we deal with sin, then supposedly, divine procreation is a blessing. Sino dito mga lolo-lola? Okay, sino nagpe-pray? Dumami pa yung apo ninyo. Yes! Amen. Sino gusto ng konting apo? Okay, so hindi pala. Yung iba, wala pang asawa yung anak. Pag-asawahin muna natin. Alright, tingnan natin yung mga verse. Okay, then God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. And God said to them, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. That's the master's plan. Wala pang kasalanan yan. Para bang, may kilala ko di ba? Taga Cavite, 88 yung anak, no? Kada yata may napuntahan siya, nag-aanak. Nako, tingin ko, hindi bati-bati yung mga yon, lalong naghihiwalay dahil nga hindi maayos, no? We'll talk more about that in a moment. But there's a godly way to be fruitful and multiply. We're going to learn in a moment. To infill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Alam niyo po kahapon, nagkano po kami ng sa Busan, no? Pupunta kami sa Busan. So habang nandun kami, nagtitraining kami, iniisip namin, ano bang problema sa Busan? Alam mo kung anong problema sa Busan? Nauubusan na sila ng tao. Bakit? The number one problem is, magandang healthcare nila, magagaling ang mga doktor, pero hindi na nanganganak yung mga tao, or kung nanganganak man, pumupunta ng soul, yung mga bata. Tapos, yung mga tao tumatanda, kasi nga, maganda healthcare So, patanda yung mga tao, pero hindi na nanganganak, at kung nanganak man, lumilipat ng soul. So, iniisip ko lang, maganda naman yung Busan. Kaya lang, pag hindi natin sinunod yung master's plan, nauubusan sila. Okay? Wala silang next generation. Kaya pagpunta namin doon, yun ang aanohin natin, yung next generation. Come on, Eman, di ba? Baka magpunta ka rin ng Busan. Di ba? Kailangan yung wala silang view of next generation. Ang gusto lang nila, tumanda ng tumanda. Ganon, patanda ng patanda. Humaba ang buhay, pero hindi dumami. Iniisip ko lang, yun po ba yung master's plan? Okay, umikli ang buhay natin, pero bakit nga ba tayo namamatay? Dahil din sa kasalanan. Okay? Kaya babalik din, gusto ni Lord, hindi lang mahaba yung buhay mo, gusto niya, dumami ka rin. Okay? That's the goal. So, the command to be fruitful and multiply initially emphasizes biological reproduction. Okay, wait lang yung walang asawa tsaka walang anak,
huwag ka munang umuwi. Okay? Sabihin mo sa kanya, kasama ka pa rin dito. Okay? Hindi lang to biological reproduction. It's not merely a practical necessity for survival, but a blessing and directive from God. And highlighting humanity's role in stewarding His creation. So, paano inaalagaan ni Lord ang buong mundo? Sa pagmamagitan ng pagdami nating mga tao. Sa tingin nyo ba yung aso aalagaan yung mundo? Yung aso, inaalagaan. Pero yung aso, hindi nag-aalaga. Okay? Kaya kailangan ang dumami, tao. Okay naman dumami yung aso. Pero mas kailangan dumami yung tao. Kasi sino mag-aalaga sa aso? Di ba? Kung wala namang tao. So, by filling the earth, humanity serves as co-creators, co-caretakers, overseeing and nurturing God's world. Now, we are reminded by this verse that family and raising children are not just your personal desires. Para bang preference lang natin kung mag-aanak tayo o hindi. Okay? Ngayon, kung gusto niyo mo talagang magkaanak, di ka magkaanak, mamaya magpe-pray tayo, magkaanak ka. Okay? Pero hindi lang yan biological. We're gonna see in a moment. But the point is, sana makita mo na kahit ayaw mo magkaanak, lalo na may asawa ka naman, kasi mahirap ang buhay. Naku, hindi yan preference. Ang sabi ni Lord, humayo kayo at magpakarami. Kasi kung iintindihin lang po na, mahirap po bang maraming anak? Amen. O tingnan nyo bakit ayaw na nating mag-anak? Kasi mahirap. Ang goal ba ay maging komportable? Hindi naman, di ba? Ang goal ay sumunod kay Lord. Siyempre, huwag naman tayong irresponsable na 88 ang anak natin. Di na natin alam kung nasaan yung mga anak natin. But the point is, the goal is not to be comfortable, but to multiply and be fruitful. So, it is to fulfill a divine purpose. Our procreation contributes to the broader plan of stewardship, giving us a sacred responsibility. Sagradong responsibilidad to take care of the world. Sinong magte-take care ng world? Yung mga puno? Hindi, di ba? So, paano maalagaan yung mundo kung wala ka na? Kaya nga, ang pangarap namin ni Judith, sana makatatlo kami. Okay, dalawa pala anak namin, no? May pangalan na. Wala palang baby. Si Deborah. Ayaw niyan mga anak. Sabi niya, salitan daw kami. Ikaw naman mga anak. Ikaw naman. Ganun. Wala akong magawa. Sabi ni Lord. Okay? Di ba? Kung ako lang nasusunod. Di ba minsan ikakasal, di ba? Tapos ang unang sasabihin, di mo na tayo mag-aanak, mag-enjoy muna tayo. Sinong may sabing ang pag-aasawa ay pang-enjoy? Tapos kung kailan kayo mag-aanak, hindi pala kayo magkaanak. Pag-anak ka na. Siguro, by the way, okay lang naman na wag muna kayo mag-anak. Magpa-check muna naman kayo, di ba? Para alam nyo kung gusto nyo na, magkakaanak ba kayo? Kasi naman, mamaya, pinagtatagal ninyo, meron pala kayong expiration. Di ba? So, sinong mag-aalaga ng bahay ninyo? Sino sa inyo gusto nyo maraming bahay? Wala. Bahay at lupa, mga farm. Sino ba? Ano ba? May resort. Ano ba? Gusto nyo ng mall. Isipin ninyo, tingnan nyo tong Walter Mart. Bakit ang sigla-sigla dito? Nandito kayo. Tingnan mo ang sigla ng grocery mamaya. Ang sigla. Pag nakakita kayo ng bahay na hindi tinitirhan, ano nangyayari? Nasisira. Sino mag-aalaga ng mga bahay ninyo? Mag-anak kayo. Huwag nyo. Ang matindi, nag-anak na nga, pinalayas pa. Huwag nyo palayasin, okay? May anak sa labas, papasukin mo. Para kailangan nating dumami. But of course, we wanna redeem everything with the gospel. Baka iniisip natin, basta mag-anak na lang ng mag-anak. No, hindi yun yung ating ibig sabihin. Tingnan natin po ang purpose ng marriage, no?
Tingnan natin ang Malakay 2:15. Did He not make them one? Ibig sabihin, sino nga uli? May mga asawa? O, hindi ba kayo pinag-isa? Ngayon, pinag-isa kayo with a portion of the Spirit. Meaning, may Spirit ni Lord sa akin, may Spirit ni Lord kay Judith. Kapag kami nagsama, ano daw mangyayari? Portion of the Spirit in their union. Ibig sabihin, pag pala nagpo-procreate, it is a spiritual multiplication, no? In their union, and what was the one God seeking? Godly offspring. So guard yourselves in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. So ang goal ay hindi lang magparami. Kasi kung pagparami lang, yan ang utak ng Muslim. Kasi 2 billion na sila eh. Kaya wala silang, gusto nila marami asawa. Hindi naman yun yung nakalagay sa Bible. But the point is, hindi lang basta magparami. Because ang nakalagay dito, godly offspring. At hindi lang resulta ng flesh, resulta ng spirit. Espiritu. So ang goal ni Lord ay dumami tayo ng husto. Kasi tingnan nyo, Revelation 7:9, sabi doon, after this, I look and behold a great multitude that no one could number. Anong goal ni Lord? Dumating ang langit, may worship service ang uma-attend. Nasisira yung pambilang ng usher. Bilangin mo. Sira na po yung counter, Jesus. Di ba? Kasi wala eh. Yun yung itsura ng langit. Bakit? Kaya nyo bang ma-appreciate si Lord ng mag-isa? Kunwari, elepante, bulag ka. Di ba? Paano mo malalamang elepante yon? Di ba? Hindi mo malalaman eh. Di ba? It would take a community. Ito parang may ilong. Ito parang may buntot. Because malaki yung elepante. Ngayon, si God, maliit, malaki. Malaki. Ibig sabihin, para ma-realize mo yung glory ni God, it would take an infinite number of worshipers. Hindi mabilang. Ganong katindi yung weight ng glory ni God. Kaya hindi lang basta nagpapadami ng tao, nagpapadami ng worshipers ni Jesus. Okay, yun yun, no? Para naman doon sa hindi na magkakaanak biologically. O wala ka namang asawa. So, hindi lang pinag-uusapan dito biological children, but making disciples. Having spiritual children. And kung ikaw ay wala namang anak at wala kang kakayahan na mag-anak, pwede kang mag-adapt. Okay? Ako, meron tayong sa Victory, ano nga tawag doon? Rohay Foundation. Merong foundation, may real life, may Rohay. Minsan, kasi dati nag-seminar lang yung real life dito. Hindi ko pa na-schedule eh. So, sana mapaschedule natin one time. Yung talagang yung tutulungan tayo mag-ampon. Ganon. Hindi na lang yung magkaroon ka ng anak biologically, gusto mo pang mag-ampon. Bakit? Siyempre, pag di mo inampon dyan, sino magdi-disciple dyan? Walang magpe-parent sa kanila. So, ngayon, iisip ko lang, nakakatakot, no, na parang kaya ba natin yun? Yun yung plano ni Lord eh. Yun yung plano ni Lord. So, adoption, foster care, meaning, kumbaga, hindi mo inadapt pero inaalagaan mo, inaari mong parang anak-anakan mo. In your homes and beyond, even kids church. Naririnig nyo ba yung kids church? Masaya ba kayo na maingay? Dapat masaya kayo na maingay. Bakit? Tinuturuan eh. Hindi lang basta anak. We're making them worshipers of Jesus. That is the master plan. And even victory groups. Di ba? And the aim is not just to multiply biologically, but multiply spiritual sons and daughters. Kaya nga, great things are happening in Bustos. Kita nyo yan, no? Alam mo, nag-text lang ako. Ilang mga tao, sabi ko, BG tayo. Hindi ko lang alam minsan yung mga tao, lulubog, lilitaw. No? Pero, itong Friday, hindi ko in-expect, no? Sabi ko, siguro si Lord lang darating sa BG.
Oo, at least kasama natin si Lord. Ba't nung dumating ganyang karami? Saan ba kayo nanggaling? Now, I'm sure, nung nag-share kami ng word ni God, it might be na yung iba sa kanila, mas matanda pa ako, but I think I'm spiritually parenting them. No? Parang kayo, di ba? Matanda naman kayo sa akin, but as I'm feeding you the Spirit, the Word of God, it seems like I'm a spiritual father to you. Okay? Namumultiply yung Spirito ni God sa akin papunta sa inyo. Hindi lang biological, but even spiritual multiplication. Kaya naman, as great things are happening in Bustos, lilipat na tayo sa Nesabel. Yan. Parang hindi kayo masaya. Nesabel, alam nyo, kukumbinsin. Sa December 1 na, puno. Actually, may mas malaki pa dyan. Sa March, baka magpa-construct tayo. Diyan din sa Nesabel. Ito, per use muna. Pero alam nyo, may anointing tayo sa grocery. May grocery dyan eh. Sino sa inyo, pagka sinasabihan ka ng anak, ma, wala ng toothpaste Thursday, anong sabi nyo? Sa linggo na lang pag nag-church. Yun, ganun. ganun ang ano natin, di ba? Eh, pwede nyo na rin gawin sa Nesabel, no? May palengke pa. Doon lang yun, no? May palengke sa katabi kung namamahalang ka doon sa grocery. Ayaw nyo ba yan? Tingnan nyo gusto ko dumami yung Bustos. At alam nyo, maniwala kayo. Naku, baka maglipatan lahat nun. Hindi maniwala kayo. Pagka iniwan nyo yung upuan nyo dito, may bagong dadalin si Lord. Oo, ganun yun. Hindi naman lumiliit eh. Kahit tingnan nyo yung 11 o'clock, naalala nyo, nilagay natin yung 5 p.m. sa hapon. Iniisip nga namin, benta na kaya natin tong Victory Baliwag. Wala naman pala service dito. Umaten ka doon. Ang daming umaten nung 11. Sabi ko, ang galing Hindi kumukonti, lalong dumadami. Kaya wag nating, dito lang kayo. Hayaan nyo sila. Humayo kayo at magpakarami. So, wag nating pigilan. At lalo naman tayong dadami. Tingnan nyo you can even look at this biologically or spiritually. Sabi ng Psalm 127, like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Yun daw, gera daw po ito eh. Anong pangalan ng church natin? Victory. Ibig sabihin, kung victory, lagi tayong may laban. Meron bang victory na walang kalaban? Wala. So ngayon, dahil may kalaban tayo, kailangan natin ng armas. Sino daw ang armas natin? The next generation, like the arrows of the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. Di ba, pag may kalaban ka, paano kung isa lang anak mo, di ba? Wala na. Patay. Now, kung isa lang anak mo, wala namang masama doon eh. Nang binigay sa iyo ni Lord, mag-disciple ka. Para naman, ganun yan, ang dami. So, that, I think, hindi lang, maaari namang dumadami yung anak, pero, hindi naman nadi-disciple ng magulang. May kilala ba kayong gano'n? Nandito yung bata, pero yung magulang, hindi disciple. I-disciple mo. Di ba? Hindi mo yun anak, but you can make them your spiritual children. Yan, campus kids, and we can disciple them spiritually. Tingnan natin to, no? Verse Mark 10. And they were bringing children to him that he might touch them. And the disciples rebuked them. Tingnan mo ayaw din ng mga disciples ng mga bata magugulo. Sino sa inyo ayaw nyo na mag-anak? Kasi bakit? Magugulo sila. Hindi, mali kayo. Mag-anak kayo, mag-ampong kayo, and bring them to Jesus. Kasi kung hindi kayo mag-aanak, iba ang mag-aanak. At kung wala silang Jesus, hindi na fulfill yung master's plan eh. Diba? Mas tayo yung dapat. Bringing children to him, that he might touch them, and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, let the little children come to me, and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Be fruitful and multiply, biologically, spiritually, because as we bring the next generation,
We are co-builders of the kingdom of God. So kahit hindi sila dinidisciple ng mga magulang nila, tayo ang mag-disciple. Pero sana din, yung mga magulang, magpa-disciple, no? Para din ma-disciple nila yung mga anak nila. Ano pa? Verse 29. Pero mga kapatid, hindi lang po yan na mag-multiply. Again, the goal is discipleship. Tingnan itong verse na to Jesus said, "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children." Tingnan mo ang labo. Kala ko ba magpadami? Bakit mo iiwanan yung iyong children? O anong nakalagay? "Truly I say to you, there is no one who has left house or brothers, sisters or mother or father or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100-fold. Now in this time, houses and brothers and children, mothers and children, and in the age, eternal life." So the higher goal, the reason why we want to be fruitful and multiply is not just para marami kang anak. Hindi yung mahalaga yung bata, ang gulo, no? Ang mahalaga, dumami yung nagmamagnify kay Christ. At kung hindi tayo dumadami, hindi dumadami yun, di ba? At kahit naman dumadami tayo at hindi tayo umaalis sa comfort zone at mag-disciple. So may mga moment, di ba, na hindi tayo makakauwi ng maaga. Bakit? Kasi nag-victory group tayo, di ba? Yung iba, kunwari, mamaya pagka-amen ko, yung iba sa inyo, ang bilis sa grocery, dinidisciple yung mga delata doon, di ba? Ang bilis, di ba? Alam nyo, kasi ang iniisip natin, yung bahay, yung mga bata, yung mga kakainin, alam mo, minsan, kailangan mo yung pabayaan, hindi naman lagi, no? Kasi, tingnan nyo, saan kayo kukuha ng oras para mag-victory group? Eh di mamaya ka na mamalengke, mag-BG ka muna. Bakit tingnan mo, hindi kasi tungkol lang yan sa building of the house. You might be growing your house, but if we're not discipling them, hindi yun ang goal. The goal is to, so paminsan-minsan, umuwi ka ng late. Sumama ka sa BG. Yun yung mahalaga. Okay? Kung minsan, wag naman yung mga youth, paminsan-minsan gagabihin kasi nag-youth service. Pero hindi lagi. Pero wag naman yung maaga ka umuwi. Importante, nasa bahay. Minsan, kailangan mo iwan yung comfort zone para ma-disciple ka at makapag-disciple. Kasi kung madali hong mag-disciple, di lahat gumagawa. Hindi. Kailangan ng minsan sakripisyo para talagang maisip mo, hindi lang pala basta lumalago ang kaperahan. Hindi lang pala basta lumalago ang katawan. Kailangan din we become spiritual children of God. At ano ang reward? Eternal life. Hindi lang naman po yan tungkol sa buhay dito. Ngayon, kung inalagaan mo yung bahay at buhay mo, anong reward? Di maganda yung bahay mo. Kaya lang, mamamatay ka din, di ba? What's that for? Ang mas mahalaga, lahat ng na-disciple mo, madadala mo lahat yan sa langit. Ang saya nun. Ang saya. Now, what does it profit a man to gain the whole world and that lose their soul? Ibig sabihin din, mga kapatid, meron din tinatawag na sa mga walang anak, may tinatawag na spiritual parenting, spiritual fathering. Sabi ng 1 Corinthians 4:15. This means that, Romans 9:8. This means that it is not the children of the flesh who are the children of God, but the children of the promise are counted as offspring. Tungkol yan kay Isaac tsaka kay Ishmael. Si Ishmael ba anak din ni Abraham? Oo. Kaya lang, anak through discartation. Di ka magkaanak halika rito. Humanap siya ng ibang maaanakan. Sino talaga yung anak? Si Isaac. Kasi yun yung anak niya na resulta ng pagsunod kay God. No? Nakita ninyo hindi ang goal ay maging 88 lang ang anak. Kailangan yung anak mo ay sana, moving forward, ay maging resulta ng pagsunod kay God. Okay, tingnan natin. Ngayon, paano, Pastor, kung yung anak ko ay hindi resulta ng pagsunod kay God? Madali naman ang solusyon. Humingi kang tawad. Sabihin mo, mali yun, pero itinatama na ni Lord.
Oh, mahirap ba yun? Ang mahirap doon, ang naisip natin, wala solusyon. Hindi, meron. Gospel ang solusyon. At mula ngayon, iayos mo na. Ano pa? For though you have countless guides, you do not have many fathers. For I became your father in Christ through the gospel. Spiritual parenting, yan ang nakakapagpadami. Kung itatranslate ko yung nga yan, Coach Eman, for though you have many people that you follow on social media, sino sa inyo marami kayong pinakikinggan? Hindi, pero iba pa rin yung dinidisciple ka talaga. Yun. O wag naman tayong sasabihin, oy, ako spiritual mother mo ako spiritual father mo. Hindi ganun. Ang sinasabi lang ni Paul, baka mamaya kasi meron na tayong authoritarian. Oh, nabaptize ka na ng Victory Weekend. Sinong father mo? Come to Papa. Hindi ganun, no? Mali. Ang sinasabi lang ni Paul, ang dami niyong pinakikinggan eh. Sino ba talaga yung nag-aalaga sa inyo spiritually? Yun, yung nandun talaga, yung sinasamahan kayo, binibictory group kayo, yun siya. Alam niyo yung danger nung puro online? Hindi niyo naman alam kung sino yung tao na yan, turo ng turo. Hindi mo naman alam kung saan ba nakatira yan. Mamaya, 5 pala asawa niyan. Kung galing niya. Ang galing niya pag tinignan mo, ba't ganun? Kailangan talaga yung nakikita nyo rin yung buhay. Yun. No? So, shared lives. Hindi lang yung puro turo ng turo. Okay, so, ano pa? Paano daw mag-multiply? Fathers. Nasaan ang mga tatay? Nasaan kamay? Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, una, yung mga tatay. Kaya alam nyo, kaya nagme-men's huddle, mga friends. Hindi naman para lang magka-event eh. Hindi naman. Tanong may asawa ko, maraming bagay, hindi ako magaling, no? Pero definitely, yung magbasa ng may Bible, kahit na sigaw ng sigaw yung 4-year-old kong anak, it works. Ang gusto ko lang ay ma-disciple kayo para ma-disciple ang inyong mga anak. Yun lang. Hindi to gimmick. Paano nyo yun gagawin kung hindi naman din kayo nadi-disciple? Naintindihan nyo ba? Hindi gimmick yun. Kasi kung ayaw ninyo, di, ako pagod na rin ako. Kung pagod kayo, mas lalo akong pagod. Bahala kayo sa pamilya ninyo. Hindi, biro lang. Hindi, ang point, kasi iniisip natin, ano na naman, may kumakain na naman ng oras natin, may men's huddle pa, may barbecue. Alam mo kung nadi-disciple mo naman yung anak mo ng mahusay, huwag ka na umattend. Hindi naman tungkol sa barbecue to eh. Ang nararamdaman lang natin, minsan parang mas masipag pang mag-disciple yung mga babae. Okay naman yun. Kaya lang, anong nakalagay? Hindi pala yan. Ito, ang nakalagay ay, fathers, yung mga men. Siguro, pangalawa na rin, mga asawa, taas ang kamay, asawang babae. Huwag nyo namang dishonor yung mga lalaki. Alam ko hindi yan perfecto. Kasi tingnan nyo kaya ayaw nang magsalita. Kasi na-dishonor nyo eh. Yung lalaki pa naman, di ba? Basta nag-share ng verse. John 3:16. Judas hung himself. Mali. Huwag niyang buti nga nag-quote ng verse, nagkamali lang. I-encourage nyo. Tay, salamat nag-share ka. Kailangan namin yan eh. Pansinin ninyo, pagka 18-year-old na yung bata, pag nagtanong sa nanay, ano pong course kukunin ko? Anak ko, anong gusto mo? Yun, yung nalito. Lalo pang nalito. Kasi kung anong gusto mo, tanungin mo yung tatay. Anong pong course ang kukunin ko, tay? Tanungin mo yung nanay mo. Hindi yun. Alam mo, pag yung lalaki, medyo feeling niya may honor sa kanya, sasabihin niya, anak, ito ka. Ganun ng lalaki. Kaliwa, kanan, diretso, ganun. Kaya minsan, walang direksyon yung mga bata kasi yung tatay hindi nagdi-disciple. Siguro kasi nadi-dishonor din ng mga babae. Sana encourage niyo kahit anong share niyan. Ang galing, di ba? Ang galing. At dagdagan mo na lang kung meron kang nakikitang kulang. Pero alam ninyo, yung pong
parenting comes from God-honoring marriages. Tingnan natin Yung Ephesians 6 galing sa Ephesians 5 reflects the covenant love of Christ with the church. Tapos from marriage, parents model this covenantal relationship for children to witness Christ's glory. A strong God-honoring marriage provides a foundation for discipling children. Ibig sabihin, ang pinakamadali at mabisang paraan para ma-disciple ang mga anak is through a God-honoring marriage. Ngayon, kung hindi God-honoring yung relasyon mo, iayos mo. Tulungan ka ni Lord. Okay? Hindi ka naman i-condemn. Pero there's no way around it. Okay? Kasi yun yung nakalagay sa Bible. Kaya sama na sa lakbay. Maglakbay tayo together. Okay? So, tungkol na lang po ba yan sa pag-aanak at pag-multiply? Number 2, the cultural mandate beyond, sabihin niyo po beyond. So, hindi lang siya physical multiplication or just honoring God, make disciples. Kasi tingnan niyo si Cain, nung siya po ay nagkasala, pumatay, no? Hindi na lang to kumain ng apple. Hindi pala apple yon. Nang pinagbabawal na prutas, Android pala yung nakain ni Cain. Hindi pala siya yung kumain nun, si Adan. Nalito na. So, tingnan niyo si Cain, no? Nagkasala na ba? Oo, Genesis 4. Pero basahin natin. Cain knew his wife. So, ibig sabihin, kahit pa ho nagkasala ang tao, yung pagpaparami, plano pa rin ni Lord. Napansin nyo? O hindi lang basta magparami, but to build a city. Pag sinabing city, may kanya-kanyang calling gifting ang mga tao. Parang ganito. Kinola ko ni Lord na mag-preach tuwing 8 a.m. Imagine nyo na lang kung lahat kayo, tinawag din ni Lord para mag-preach dito. Sinong makikinig? Wala. Lahat tayo nagsasalita. Di ba? Hindi. Tinawag ako ni Lord magsalita rito. Pero tinawag ka rin ni Lord dyan para makinig. O darating din yung time, tatawagin ka, mag-share ka naman. Meron din tatawagin si Lord para makinig sa'yo. Building a city means we have a calling. At minumultiply natin yun sa bawat isa. Bakit? So what I'm saying is, kahit po nakapatay na si Cain, sin corrupts not only individuals but entire, although sinful, Cain still reflects God's image through creativity and culture making. So, kahit may nagkasala na tayo, yung pagpaparami, plano pa rin yan ni Lord. Yung being created in the image of God, ano ibig sabihin nun? City builders. May calling ka. Co-creators of God. Okay? Kunwari, sino sa inyo nakakita ka na ng hollow blocks? Diba? Yung hollow blocks ba, bumabaksak yun sa langit ng Lord, pengi pong hollow blocks. Bang! Mga ganon. Hindi, di ba? Mayroong nagmimina niyan, tapos may nag-a-assemble niyan. So sila yung tinawag ni Lord na kunin ng mga raw materials na yan at gumawa ng hollow blocks. Ako naman, hiwa-hiwalay na mga verse, inaayos-ayos natin, nakakagawa tayo ng mensahe. Yun yung tawag sa akin ni Lord . Si Judith naman, music team, sari-saring tono, nagiging harmonious. Okay? Mga nagbe-bake, di ba? Kumukuha ng mga raw materials, nagiging tinapay. Nagiging kape. Because we are made in the image of God, we are co-creators with God. At hindi nawawala yun kahit nagkasala tayo. That's still part of the original plan. Tignan mo kahit tayo, humihirap lang. Pero dumadami pa rin tayo. Humihirap lang, but you are still called for something. Naalala, sino ba dito yung nag-psychology ka, no? Yun yung course mo ng college. Si John Locke, nung August 29, 1632, ang sabi niya, a pioneering philosopher, Locke is renowned for saying
that you are at birth, ito na, tabula rasa. Okay? Na yung katabi mo daw, pag pinanganak, hindi yan made in the image of God. Wala yang calling. That person is a blank sheet. Tabula rasa. Meaning, produkto ka lang ng environment mo. And I dare say, mali siya. Hindi tayo tabula rasa. We are imago Dei. We are born in this world in the image of God, with the calling to build this city, to build the nations of the world, but not a blank sheet. Kasi parang anong nangyayari nun, produkto ka lang ng environment mo, so kung maganda yung environment mo, swerte mo. No? Pagka pangit environment mo, malas mo. Pero hindi. Anong sabi ng Romans 11:29? For the gifts and the calling of God are irrevocable. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nagkakasala pa rin? Alam mo ba yung calling ni God dyan? Hindi nagbabago. At pinanganak yan na hindi tabula rasa, but even from Jeremiah 2, it says there, 2 ba o 1? Even from your mother's womb, I knew you. That you were called to be a prophet to the nations. Hindi naman tayo lahat propeta, but definitely that's a biblical principle that says that you were not a blank when you were born. You were made in the image of God. Therefore, you have a calling even from birth. Even after sin. Tingnan nyo yung inyo pong calling sa buhay hindi kayang sirain ng kasalanan. Plano pa rin ni Lord yun. Kahit pa meron tayong mga pagkukulang. So, they built a city. So, pag tayo po'y ginagawa natin yung calling natin, we are reflecting the image of God. Yun eh. Culture making, creativity, music, veterinaryo. May veterinaryo ba rito? Yung, di ba, yung pinapadami mo yung mga hayop. Hindi naman nila kayang dumami lang mag-isa. Dumami ang construction. Now, anong ibig sabihin nito? Na tayo, tingnan lang natin, sa church. So, anong kailangan dumami? Dumami yung mga church leaders, mga pastor, campus missionaries. Ganito siya Coach Eman. Only a pastor can make, Hindi pala can make a pastor. Only a pastor can disciple a pastor. Anong ibig sabihin? Kung lahat tayo may calling, hindi natin kailangang mag-compete. Hindi kailangan. Alam mo, kabaliktaran ng competition, discipleship. Tingnan nyo ang mga tao, wala raw ituturo. Pero ang sipag-sipag mag-compete. The opposite of competition is discipleship. Tingnan niyo po sa paligid po ng Baliwag, meron ng San Rafael. Marami galing dito. Meron ng San Ildefonso, galing din dito. San Miguel, galing din dito. Plaridel, galing din dito. Bustos, galing din dito. Ano pa ba? May mga taga-Candaba pa nga dito. Minsan magtayo na rin tayo ng Victory Candaba. Kala nyo ba mauubos to? Hindi. The more that we support others, the more it will multiply. We do not have to compete as church leaders. Ini-empower nga tayo ni Lord lahat Tapos, magko-compete pa tayo. So, ang goal, yung kapwa church leader, family rin siguro, ang pastor, medyo nasa side ng family discipleship. So, kung huwag tayong magtalo-talo kung paano magpalaki ng bata, magpaturo tayo. Ano pa? Yung sa campus, di ba? Minsan nagko-compete pa yung mga school. Ba't nagko-compete? Kasi hindi nagdi-disciple. Ang totoo niyan, kung ano yung meron ka, ikaw lang meron nun. Kaya, huwag kang ma-insecure. Turo mo pa nga so that you will multiply other teachers, other students, sa marketplace, doctors, sa media, negosyo. Nakakatuwa nga kasi sa Victory, pag nanghingi kayo ng material,
buong Google Drive ng victory bibigay sa'yo. Nasa'yo na lahat. Oh, wala. Nakita mo, may nawala ba sa victory? Wala. Yung mga BG app, napansin nyo ba? May mga YouTube tayo, hindi naman binibenta yun. Spotify, pinamimigay lang. Bakit? Ang goal is not to compete, but to multiply. Okay, so, ayan, kaya nga sa school, kasama rin akong may make disciples sa BSU Bustos. Ito na. As we wind down to a close, no? So, ang dulo, be fruitful and multiply. Ang resulta, global expansion and stewardship. Tingnan nyo nangyari sa Genesis 10. These are the clans of the sons of Noah according to their genealogies. So, tingnan nyo, nabura na ang mundo. So, nung Genesis 6, 7, hanggang 8 yata, nagunaw yung mundo. Ulitan. So, ang plano pa rin ba ni Lord ay be fruitful and multiply? Yes. Tingnan nyo nagunaw na ang mundo. Nung nag-ulitan, ang plano pa rin ni Lord, be fruitful and multiply. And from this, the nations, tingnan mo hindi na lang siya nag-multiply as a family, but from these nations spread abroad on the earth after the flood. So, alam nyo, hindi naman tayo forever nandito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka forever nasa Walter Mart. Okay? Alam mo, darating yung time, either mapupunta ka sa langit, wag muna, matagal pa yon, or mapupunta ka sa ibang bansa. Alam nyo, pagka kayo, kaya napunta kayo sa Maynila. Alam nyo, pag napunta kayo ng abroad, huwag nyo kaming kalimutan. Yung bang parang pagdating mo doon, pa-English ka na, where are you from? Bulacan. Ganon. Alam mo, kahit saan ka mapunta, sana maintindihan mo, tinawag ka ni Lord sa Bulacan. That you were fruitful and multiply and spread across the nations. But only because you realize that you were called in this place. We are fruitful and multiply from Baliwag to Bustos, to Pralider, to the ends of the earth. Ngayon, pag nakarating ka sa ends of the earth, Eman, huwag mo naman kaming kalimutan. Sumuporta kang pabalik sa amin. Para kasing pag nag-a-abroad tayo, ang goal, iwanan na natin tong masamang nakaraan na to. Kami yung masamang nakaraan. Ibig sabihin, lahat ng narinig mong word of God dito, nakasama pala sa'yo yun. Sana yung nakuha mo dito, dalin mo mula Bulacan to the ends of the earth. You will be fruitful and multiply. Now, ang tanong ko po ay, okay po ba yung city? Ang problema po sa city, yan ang as I call on the music team, no? Sa city, maraming tao, maraming kasalanan. Tama ba? Parang ayaw mong dumami, no? Gusto nyo bang maging city na yung Baliwag, no? Gusto nyo bang sumobrang dami pang tao dito? May SNR na dito, meron pang Starbucks, mukhang magbubukas, nag-promote pa, no? Doon, malapit, doon sa may... Alam nyo, grabe traffic dito. Tingnan nyo habang nagbigiging fruitful and multiply sa Baliwag, anong mangyayari? Traffic! Walang bigayan, walang lahat. Problema ba talaga yung city? Hindi naman Ang problema, kasalanan. Pero maganda yung dumadami tayo. Kasi will ni Lord yun. Tingnan nyo, pag dumadami tao, umaganda infrastructure, umaganda sistema, umaganda lahat. Ayaw lang natin, kasi lumalaki yung tax, gumaganito. Alam nyo, produkto ng kasalanan yan Pero alam nyo, ganyan din ang problema sa city of Jerusalem. And they needed a scapegoat. Sa ancient Jerusalem, alam nila na may kasalanan sa city kasi barren sila. Meaning, hindi sila nagiging fruitful. Ano ba yung barren? Hindi fruitful. At ang kailangan nila ng scapegoat. Meron silang goat, tapos palalabasin nila sa city. At ang sinasabi nila, Lord, sorry sa mga kasalanan namin. At represented ng scapegoat na ito, ang lahat ng malas at masama sa aming syudad.
At mula noon, pagka pinatay at pinakawalan yung scapegoat, magiging prosperous muli ang city. How many of you masaya ka? City naman yung Baliwag, di ba? Masaya naman, di ba? Ano lang ang kailangan? Ang kailangan lang yung scapegoat. Kailangan ng magpapasa ng malas sa lahat ng syudad na ito. At walang iba yan kung hindi si Jesus Christ. Tignan niyo po. Sabi dito sa verse 12, so Jesus also suffered outside the gate. Ano yung outside the gate? Outside the city. May kailangang palabasin sa city, may kailangang alisin upang ito'y bumuti. At makita natin that it is good to be fruitful and multiply in order to sanctify the people through His own blood. Tingnan nyo, the Lord not just wants to sanctify a person, He wants to sanctify a city. Hindi lang yung mag-multiply, but multiply your calling throughout the city. Therefore, let us go to Him outside the camp and bear the reproach He endured. At alam nyo, kahit sa dulo ng mundo, sabi ng Revelations 21:2-3, alam nyo kung anong itsura ng langit? And I saw the holy city, the new Jerusalem. Every knee will bow, every tongue will confess. With multitudes that no one can number. Dahil sa dami ng Jesus worshippers na meron in the future, because we were fruitful and multiplied, we will see the glory of God fulfilled in all creation. How many of you are grateful na si Jesus ang gagamot ng mga malas ng siyudad na ito? We will just have what? Parent our children, disciple our children, spiritually disciple and multiply others. Now, as we all stand up now, we're gonna sing this song. Gusto ko yung kanta na to, no? Sabi, Yahweh, di ako magkukulang. Sabi mo sa katabi mo, dahil kay Yahweh, di ka magkukulang. You will be fruitful and multiply. And so why don't we raise our hands? Lord, as we raise our hands, Lord, I pray for healing, Panginoon, for our physical barrenness. Lord, kung gusto namin magkaanak, Lord, patawarin niyo po kami kung ano man ang dapat namin ihingi. Pero Lord, plano mo ito. Kaya Lord, we declare for that womb, for that, kung ano pong kailangang iayos sa lalaki, sa babae, Lord, I pray they will be fruitful and multiply. Lord, hindi lang biologically, but even spiritually, Lord God. Lord, even put it in our heart to foster care, to adapt, Lord. Lord, kung hindi kami ang magdi-disciple sa mga bata, sino? Sino? Yung walang Bible? Hindi kami. Lord, bigay mo siya sa amin. And so, Lord, I pray for fruitfulness in our families, in the generation. Lord, I pray that we realize that our callings are irrevocable, Panginoon. We are not a blank sheet. We are made in the image of God and we multiply according to our calling. Lord, I pray that as we fill the nations with your glory, Lord, makikita namin na tinawag mo kami sa Baliwag and we will keep supporting where we came from para makarating kami sa gusto mong pagdalan sa amin. Lord, ikaw si Yahweh. Hindi kami magkukulang. We will be fruitful and multiply. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.